Amen. Isa pong muling mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Una po, sa lahat ay sa gabing ito ay nagpupuri ako at nagpapasalamat sa atin pong Panginoon na siya pong sa atin po ay sa buo na namang maghapon ay tumanggap tayo ng mga pagpapalang mula sa Kanya. Purihin po ang Kanyang pangalan at sa gabi pong ito ay tayo na naman po ay dadako sa atin pong panibagong paksa na kung saan ay ipinapakilala po natin ang ating Panginoong Hesus, kung sino po siya at ano po yung role niya bilang siya po yung ating Panginoon sa Biblia, no? So kahapon po ay yun nga po, nag-usap po tayo ng tungkol po sa katangian ng ating pong Panginoong Hesus. Ano po, bilang siya po ang nung isang araw po ay siya yung cornerstone, no? At ngayon naman po ay pag-uusapan po natin ay si Jesus ang hukom. Jesus Christ is the righteous judge. So babasahin po natin ang ating pong verse na pinagkunan po ng ating tema ngayon pong gabing ito. 2 Timothy chapter 4 in verse 1. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Sa gabing ito, tayo muna po ay manalangin. Ama naming banal sa langit, dakilang Diyos, kami po sa iyo ay ngayong gabing ito ay nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, mga pagpapala mula po sa pagbangon namin sa aming mga higaan. At ngayong oras na ito na kami po ay muling magpapahinga, salamat Panginoon sapagkat lahat ng meron kami, lahat ng mga bagay na aming ina-enjoy ay dahil mo o Diyos na sa amin po'y nagbigay at nagpala. Ngayong gabing ito, dalangin po namin Ama na kami po'y iyong sasamahan at bigyan po kami ng karunungan, kaunawaan upang matutunan po namin ang panibagong paksa namin bilang ikaw, Panginoong Hesus, ang matuwid na hukom, ikaw po ang judge namin pagdating po ng panahon. And we pray, dear Father, once again, na kami ay iyong patawarin sa aming pong mga kasalanan, mga bagay na hindi nyo kinalugdan sa aming buhay. Kami po ay iyong linisin at pakabanalin, pagnindapatin, na makaharap sa iyo ngayong pong gabing ito. Ngayong gabing ito, Panginoon, pasuyo po kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siya pong may kaunawaan, mayroong kapangyarihan upang maunawaan po namin ang tungkol sa mga bagay na tungkol, Panginoon, sa iyo. Ngayong gabing ito, Diyos, kahabagan niyo po kami at ito po'y aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Okay, so once again, salamat po sa Panginoon. Ano po? At kahapon nga po, ang ating napag-usapan po ay Jesus is the Word of God. Ano? So bilang siya po yung salita ng Diyos, ay tunay na yung pala hindi po biro. At ito po ay hindi po basta-bastang kataga. Yung ikaw po ang maging Word of God ay hindi po, sabi nga, ay pipitsugin lamang. Ano? Kundi po, ito'y naka-connecta po sa pagiging Diyos, pagiging creator, no, ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa gabi pong ito ay tunghayan po natin ano po ang ating pong paksa ngayong gabing ito bilang si Jesus po, Jesus Christ, no, is our judge. Jesus Christ is our judge. So pag-usapan muna natin ano ba ibig sabihin ng judge, ano. So bilang tayo po ay mga tao na nabubuhay sa lupang ito, ano, ay meron pong mga tao po na itinalaga sa pagiging hukom. Ano? So, ang ibig sabihin po ng pagiging hukom, siya po yung nagsasabi po, no, at humahatol kung ikaw baga ay guilty o ikaw ay nasumpungan, na ikaw ay nagsisinungaling, ikaw ay nagkasala, o ano man ang kasalanang iyong nagawa. Ang ibig sabihin po ng isang hukom, mga minamahal, ay ipinapakita po ng pagiging hukom, ano po, yung tinatawag na katwiran. Hindi po pwede na ang isa pong hukom ay
siya po ay liko, no? Ang unang-una po dapat katangian ng isa pong hukom ay matuwid, no? So, ngayong gabi pong ito'y atin pong i-imply, no? Yung pong pagiging hukom ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa ating pong talatang nabasa, ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo, na sinabi niya po dito, sa wikang English, para nandun yung salitang judge, I charge thee, therefore, before God, the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, at His appearing and His kingdom. So, mga minamahal, ito po ay isinulat po ni Pablo, ano po, kay Timoteo, para po sabihin kay Timoteo na ang mga tao sa kanilang ginagawa, ito man ay mabuti o masama, no, ay meron pong hukom sa kanila. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung isipin po natin, ano po ang koneksyon ng pagiging tagapagligtas ng Panginoong Hesus bilang siya rin po yung ating hukom. Mga minamahal, sa Biblia po ay maliwanag na hindi po ang Ama ang hahatol. Ano po? Ang anak po o si Jesus Christ ang hahatol, sabi po dito, sa mga buhay at sa mga patay. So, puntahan po natin yung dahilan. Bakit po ba merong judgment? Bakit ba tayo ay hahatulan? Bakit ba tayo ay kailangang hatulan? So, mga minamahal, isa po sa itinuturo ng Biblia ay yung katangian po ng ating Diyos na siya po'y banal. At dito po sa judgment na ito, mga minamahal, ay meron pong dalawang klase po ng judgment. Dalawang klase po ng judgment na tinatawag. Ito po yung tinatawag na Great White Throne Judgment and the Judgment Seat of Christ, or what we call the Bema Judgment. So, for you to understand the two judgment, if you are a believer of God, then you will face the Bema Judgment, or what we call the Judgment Seat of Christ. So, ang judgment na ito, mga minamahal, is para po sa mga mananampalataya. Sa mga taong pupunta po sa langit, yung pupunta po sa piling ng atin pong Panginoon. So, bakit po tayo ay huhukuman pa? Samantalang tayo po ay sa langit pupunta. So, mga minamahal, ang kakaibahan po ng judgment ng ating Panginoong Hesus sa mga mananampalataya, hindi na po tayo hahatulan na nasa ilalim tayo ng galit ng Diyos. Yung wrath of God. So, pagka ikaw ay isang mananampalataya, ay sinabi na po ng Biblia, there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, according to Romans chapter 8 verse 1. So, who walk not after the flesh, but by the Spirit of God. So, kung ikaw ay mananampalataya, it is a very clear message na hindi ka hatulan papunta ng dagat-dagatang apoy. So, bakit tayo hahatulan? Kumbaga po sa isa pong contest, dyan po sa isang contest, gagawin nyo po ang lahat para kayo yung manalo. Kagaya po ni Apostol Pablo, ang sabi po niya, siya po'y nagtutungulin, sa dakilang gantimpala na pwede niyang tamuhin. Yung gantimpala na ibibigay sa kanya ng atin pong judge. Yung pong huhukom po sa atin, mga minamahal. So, dalawa lang naman po ang bagay na dapat nating maunawaan sa judgment seat of Christ. Okay? So, hatol para sa mga gumawa ng kalikuan, kahit po siya ay mananampalataya na, kumbaga po ay nag-backslide, siya po ay gumawa ng masama, bilang mananampalataya, at siya naman po ay nagsikap na maging tapat, maging faithful, laging sumusunod sa kalooban po ng ating pong Panginoon. So, dalawa lang po. Ano naman ang mangyayari doon po sa judgment ng ating Panginoon?
sa mga tao na kahit mananampalataya na po, sabihin na po natin na hindi po naging obedient. So mga minamahal, simple lang po, wala po siyang tatanggaping gantimpala. Yun lang naman po. Hindi po kayo parurusahan, di kayo pa-i-squatin or anything, no? Ang nakakalungkot lang, sinabi po ng Biblia po, ipapawiin ang ating mga luha. Ay ibig sabihin po nun, may mga Christians, may mga believers, may mga anak ng Diyos na pagdating po sa langit ay iiyak. Bakit? Sapagkat sila po ay nagkaroon ng regret. Sila po ay nagkaroon ng pagsisisi nung sila po ay naando na po sa harapan ng Panginoon. Na nung nasa lupa pa po sila, mga minamahal, sila po ay naging abala sa bagay ng mundo, sila ay naging abala sa bagay na pangsarili lamang, sila ay naging abala sa mga bagay na yung pala naman ay iiwanan po nila. No? So, kaya pagdating po dun sa langit, sa wikang Bisaya po ay tinatawag na kaluuya, no? Kawawa, no? Sabi nga kawawang kabute, sumibulpay sa tae, no? So parang ganun din po yung illustration ng isang Kristiyano na sayang iniligtas ka na ng Panginoon, sayang ikaw ay binigyan niya na ng pag-asa na maging maganda yung buhay mo. You have the power, you have the victory, no? Meron kang kapangyarihan to win, no? Yung laban po ng buhay na ito, pero ikaw ay naging unfaithful, ikaw ay hindi naging obedient, ikaw ay naging disobedient sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, pagdating po doon sa langit, sa mga nagtapat, sabi nga po, doon po natin mararanasan yung tunay na gantimpala ng Panginoon. Kasi malimit po ito po, real talk po tayo sa pagiging Kristiyano. Kalimitan po sa mga faithful, sila po yung talagang nakaranas ng hirap, sa gawaing paglilingkod. Sila po yung sana sabi nga, meron na sana pero ibinigay pa sa gawain ng Diyos. Kumbaga, sa material na bagay, mas mayaman na sana sila. Pero dahil po ng gawain ng Diyos, dun po sila nagpakayaman. Kumbaga po, ganito, kung kayo po'y masunurin sa Diyos, mas maraming pagsubok, mas marami pong mga obstacle, hindrances, struggles na mararanasan po ninyo. Unlike po, nung mga believer na hindi po masyadong nagtatapat sa Diyos, ang pinakang struggle mo na siguro, yung lagi kang bagabag sa iyong sarili na, hindi na naman ako nakasunod sa Panginoon. Well, absent na naman ako ng linggo. Hindi na naman ako nakapagbasa ng Biblia. No? So, yun yung mga magiging struggle mo. Which is, sinabi po ng Pedro, okay, punta tayo sa Pedro, aklat ng Pedro. 1 Peter chapter 4. Ang sabi po dito, verse 10. Naayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin naman gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Lahat po ng mananampalataya, mga minamahal, ang ibig sabihin po, meron po tayong kani-kaniyang kaloob. Merong magaling po sa pantao, meron pong magaling magbigay, meron pong soul winner, meron pong magaling kumanta, meron pong magaling magluto, meron pong magaling maglinis. Lahat po ng mga yan, sabi po dito, ay gamitin natin para maglingkod sa Diyos. Kaya pagdating sa verse 11, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo na sa Kanya ang kalawalhatian at ang paghahari magpakilanman siya nawa. Verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit ng pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. So meron pong babala ang ating Panginoon sa mga nagnanais maging tapat sa Kanya.
maraming pagsubok, maraming mga hirap, marami pong mga hadlang. Ang sabi po diyan, verse 13, huwag daw tayong malungkot sa mga dumadating na pagsubok, kundi kayo'y mga galak. No? Pagka kayo po ay mananampalataya at kayo po'y nagtatapat sa Diyos, nakakaranas kayo ng hirap, nakakaranas kayo ng mga pasanin, kayo'y pinepersecute, pinagsasalitaan ng masama, dapat tayong magalak. Bakit? Sapagkat dun po nahayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat paano niya tayo iniligtas, naranasan po ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng bagay na yan. Siya po ay sinabihang masiba, babaero, siya po ay napagkamalang loko-loko dahil sinasabi niya pong siya ang Mesiyas, siya po ang Kristo. Siya po ay hindi lamang po pinagsalitaan ng masakit, kundi siya po ay sinaktan pisikal. Siya po ay sinuntok, siya po ay niluraan, siya po ay pinutungan ng koronang tinik, siya po ay hinaplit, siya po ay kinaladkad, siya ay tinulak, siya po ay ipinako sa krus, sinibat sa tagiliran, hanggang sa siya po ay namatay. So mga minamahal, isa po sa dapat nating maintindihan sa pagiging judge ng Panginoon, lagi nating ilagay sa ating isip, mga Kristiyano, I'm talking about Christians, the believers, na lagi nating isipin that every time we experience hardship in life, we must rejoice. Dapat tayong matuwa sapagkat sabi dito, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Alam niyo bakit sinabi ito? Kasi pagdating po sa judgment, mga minamahal, pagdating po sa judgment, ang mapalad po yung nagsakripisyo, yung pong naglingkod, yung pong ibinigay yung kanyang buhay, yung nahirapan. Hindi po yung Kristiyanong patenga-tenga lang. Sumimba pa'y hindi makasimba. May mga Kristiyanong idadahilan ng lahat, huwag lang makasunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong gumaya sa mga yun. Bakit? Pagdating sa langit, sasabihin ko po sa inyo, isa po kayo sa luluha dahil hindi nyo na-fulfill yung kalooban ng Diyos sa inyong buhay. So, gamitin ko po itong halimbawa sa inyo, mga minamahal. Ako po ay naging isa pong manlalaro. So, in connection with this, wala namang judge, referee, merong referee. So, pagdating po sa laruan, yung patimpalak, yung sports, malimit po, ang nagtatagumpay po, yung talaga pong nagtitiis ng training. Ako po ay nakarating sa palaruan, sa medyo mataas na antas ng palaruan, sapagkat nakita ko po sa aking sarili na pagka oras po ng training, hindi po ako pabasta-basta. Hindi po ako yung sabi nga, pagka may nakatingin saka lang nagpa-practice. Ako po, ang ugali ko po, kahit ako lang po mag-isa, talagang nagtitraining po ako. Ang hindi ko akalain na yung mga kasama ko po, maiiwanan na po sa district meet, unit meet, provincial meet, And by the grace of God, yun nga, ako po'y nakarating po hanggang sa national game, yung tinatawag na palarong pambansa. So, nakita ko po na yung po palang ating mararating, hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang sa kabilang buhay, ay depende po kung paano natin ginampanan ang kalooban ng Diyos, na sabi nga po, mahirap, pero may kaakibat na kagalakan. Mga minamahal, isa po sa gusto kong sabihin sa inyo, ang sumunod sa Diyos, ay isa pong mahirap na bagay. Pero, sa kabila ng hirap na ito, mga minamahal, ay ang Diyos po, ay hindi tayo pinababayaan. Binibigyan niya tayo ng kagalakan na hindi po kayang ibigay ng sanglibutan. So, marami po akong na-experience na pong hirap. Simula po nung ako po ay naging Kristiyano, ako po ay naglingkod sa Panginoon, I am persecuted, marami po ang nagsalita sa akin ng masakit, and yet, lahat ng bagay na yung aking tiniis, para lamang po, patunayan, yung salita ng Diyos sa aking buhay na talagang ako po'y tunay na mananampalataya. Tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. So, mga minamahal, si Jesus po yung atin pong
judge. Ano ho? Kaya nga po, nandun pa lang po tayo sa sa mga mananampalataya. Mamaya po tayo pupunta doon sa mga hindi mananampalataya. No? So, buksan po natin, mga minamahal, ang ating pong Biblia in 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ay ayon sa ginawa niyang maging mabuti o masama. So mga minamahal, ito po ay hindi pwedeng hindi mangyari. Yung salitang kinakailangan, we shall appear in the presence o sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo bilang siya po yung ating judge. I-judge niya po tayo. Whether you do good or bad. Sabi po ng ating binasa. Kaya nga po, ano yung susi? Para naman tayo, pagharap naman natin sa ating Panginoon, maging confident po tayo. No? So, sabi po dito sa verse 9, kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o hindi man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. If you want to face the judgment of Christ confidently, na wala kang kinahihiya, dapat ganito yung gawin po natin, mga minamahal. If you are a believer of Christ, if you are a Christian, you need to understand these words. Lahat ng iyong ginagawa, saan ka man pumunta, sa bahay man yan, sa school man yan, sa trabaho man yan, sa bayan man, sa bukid man, sa gubat man, sabi po ng Biblia, lahat ng iyong gagawin dapat ay kalugod-lugod sa Diyos. Parang ganito lamang, Ito, may kasama po ako ngayong estudyante, gamitin kong example. Kayo naman siguro nakaranas na rin pong mag-aral. Alam nyo po, isa pong bagay ang natutunan ko, every time na ako po ay naghanda sa examination, excited po akong mag-exam. Hindi po ako takot mag-exam. Pagka ako po, alam ko sa sarili ko, I do my best to study my lesson. So dahil nag-aral ako'y nagsaulo, I am confident to face the examination. So, sa kabila nun, nakaranas din po ako na exam na pala, may exam na pala, hindi pa po ako nakakapag-aral. So, ang mangyayari po niyan sa akin, yung 2 minutes before the exam, nagbubuklat po ako ng at ako po'y balisang-balisa, hindi ako mapakali. Dahil huhukuman na po kami. Yun ang ibig sabihin nun Yung examination, judgment na yon. Kung ano yung pinag-aralan mo, kung ano yung natutunan mo, edi yun lang ang iyong maisasagot. So, hoping na nakaka-relate kayo sa akin pong sa akin pong illustration bilang mga mananampalataya, mga taga-subaybay ngayong gabing ito, kung ikaw ay mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, mayroon siyang mga kalooban para sa iyo. So, pagka-araw ng linggo, kailangan mong ilaan ang iyong panahon sa Kanya, pumunta ka sa bahay-sambahan, at makipagniig ka sa Kanya kasama po ng mga mananampalataya. Sa araw-araw naman ng buhay, simple lang, pagising mo ng umaga, makipag-usap ka sa Kanya. Siya muna yung iyong kausapin. Bago ka gumampan ng anumang gawain, manalangin ka sa iyong kinauupuan o kinahihigaan, o kung ikaw man ay dumadapa, ikaw man ay lumuluhod, anuman yung posisyon mo pag nananalangin ka, sabi nga, una sa lahat, Diyos muna. Diyos muna. Sabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag po tayong magkumahog sa mga bagay ng mundo. Huwag tayong, dyan na lang tayo namatay sa mga
bagay na isang araw mawawala sa atin, kinakalawang, nabubulok, ninanakaw, no? Ang ating pong paglaanan ng ating buhay ay higit sa lahat ay yung mga bagay ng Diyos, yung mga spiritual things, mga kapatid, no? So, pagka ikaw naman ay nakapanalangin na at ikaw naman ay sa umaga habang nagkakape, ay magbasa ka ng kanyang mga salita. Sabi ng Biblia, gabi, araw, sa umaga at saka sa gabi, dapat po talaga nagbabasa ng Biblia. So, paano yun, Pastor? Wala akong Biblia. Ay, nabibili po ang Biblia. Ano po? Punta lang po kayo sa Philippine Christian Bookstore. Malapit po ito sa tabi po ng Bay Mall. Ano po? Magtanong-tanong lang po kayo doon. Ituturo po sa inyo ang bilihan po ng Bible. Ano ho? Ito nga pong aking kasama dito, si Brother Ryan, babago po ang kanyang Bible, halos hindi pa nabubuklat. Ano ho? Talagang blessing na ang makakilala sa Diyos, meron pong pagpapahalaga talaga sa salita ng Diyos. No? So, mga minamahal, bukod po doon, pagkatapos mong mabasa ang Biblia, huwag mo lang basahin. No? Kundi iyong unawain at ano man yung sinasabi diyan, sundin mo, gawin mo. Huwag yung nakikinig ka laang, pero ayaw mo namang gawin. Ito, gusto ko itong sabihin sa inyo. Gusto nating maging blessed ang buhay natin. Ang pagiging mapalad naman, hindi naman yan nakadepende sa tayo ng pintuan. Yung hagdan kung saan nakatapat, hindi rin yan nakaano dun sa mga bintana, kung ilan ang yung bintana, gano'ng kalaki. Hindi rin naman yan makikita sa iyong palad. Hindi rin naman yan makikita sa tayo ng buwan, yung pagiging mapalad. Ang sabi ng Biblia po, mapalad ang taong bumabasa at tumutupad ng mga bagay na nakasulat sa aklat na ito. So, ang pagiging mapalad po, yung ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Parang ako man sa pagdating po sa material na bagay siguro, ang sasabihin ng iba sa akin, ako na may kaawa-awa. Wala po akong araw-araw na income, wala po akong hanap buhay na nasabi nga, siguradong kami ay may kakainin. Ang akin lamang pong pinaniniwalaan, meron akong siguradong salita ng Diyos na pwede kong maasahan na akin pong pinaninindigan, akin pong pinananampalatayanan, na sa anumang paraan, sabi ko nga, lagi pag nagtuturo ako, yung mga holdupper at mga lasinggero, nakakakain pa, pinapakain pa ng Diyos. Di lalo na yung mga taong naglilingkod, yung mga taong nagtatapat, yung mga taong gumagampan ng kanyang gawain, yun pa ba naman ang kanyang pabayaan? Di ba? So, tapos na po tayo doon sa para po sa mga mananampalataya. So, tayo po'y dadako na po dun po sa paghuhukom ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong hindi mananampalataya. So, bakit po ba hahatulan ng Panginoong Jesucristo po ang mga tao papunta po ng impyerno? Okay. Basahin po natin sa Revelation chapter 1 verse 18. Revelation 1:18. At ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman. So wala na pong ibang tinutukoy dito kundi si Jesus Christ. Siya daw po yung nabubuhay at siya daw yung namatay at nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang minamahal, itong verse na ito napakaliwanag. Si Jesus Christ pala po ang may hawak po ng pintuan ng langit at ang pintuan ng impyerno. So, wala na tayong masyadong time, i-recite ko na lang yung verse. According to Matthew chapter 25 verse 31, pagparito po ng anak ng tao, ay kanya pong titipunin kasama ng kanyang mga anghel, ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod-bukodin
gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga kambing at sa mga tupa. Ilalagay niya ang tupa sa kanyang kanan at ilalagay niya ang kambing sa kanyang kaliwa. Yung nasa kanan po, mga minamahal, sila po yung mga mananampalataya. At yung mga nasa kaliwa naman po ay yung mga hindi mananampalataya. Yung mga taong makamundo, yung mga taong gumagawa ng masama, yung mga taong masaya lamang sa kasamaan. So, pagbubukod-bukod din, at ang sabi po doon, yung nasa kaliwa ay dadalhin ng Diyos at sila'y pasasaapoy na walang hanggan, na inihanda para sa mga dyablo, kasama ng mga bulaang propeta, at doon sila'y ibubulid at sila po doon ay pahihirapan magpakailanman. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat deserving po ng tao, natanggapin niya kung ano lang po yung kanyang ginawa. Alam niyo po, yung ginawa ng tao, natin bilang tayo mga tao, hindi ka man nabuhay sa panahon ni Jesus Christ. But the reality is, nung tayo makasalanan pa, ay atin din pong ipinako ang Diyos. At siya'y ating pinatay. Opo, wala tayong pakialam sa Kanya. Ayaw natin sa Kanya. No? Ang gusto natin, bisyo, kalayawan, yan ang gusto natin. Pero, pagkatatanungin, gusto ba natin ang Diyos? Hindi natin gusto ang Diyos. Kaya nga po, kung tayo sa panahon niya ay nabuhay, baka isa rin po tayo sa gustong pumatay sa Kanya. Gusto rin natin siyang saksakin. Gusto rin po natin siyang saktan. Ngayon, salamat sa Diyos. Kung ikaw naman ay hindi ganon, di kasama ka dun sa mga tupa. Hindi ka pupunta ng dagatang apoy. So, puntahan natin itong John 3:19. John 3:19. Okay, ito sa John 3:19, sabi po dito, at ito ang kahatulan. Ito po yung hatol na ang English po dito is condemnation. O pag sinabi nating condemnation, ito po yung husga, na kung saan po may kasama pong galit. Kinokondema. O kumbaga po, sa viral po ngayon na balita, yung si Christine Dacer na ba yun? Na pinatay na flight attendant. Kumbaga po, yung guilty po na gumawa ng kasalanan, bakit namatay po yung babae, ay kumbaga po kinundina. Kinundem, no? Kaya po hindi po siya bibigyan ng award yung pong pumatay. Ang gagawin sa kanya ay magbabayad kung ano yung kanya pong ginawa, no? So, sabi po diyan, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So, ang hatol po ng Diyos sa atin, we are all guilty, no? So, we all, sabi nga, lahat tayo ay nasumpungan po ng makasalanan, and we come short, for the glory of God. Tayo pong lahat ay, sabi nga po'y kapos, at hindi natin kayang abutin ang Diyos. Pero, yun nga po, kung sa gabi pong ito, ikaw ay hindi pa mananampalataya, ikaw yung tinutukoy ko na maglalasing, mahilig sa video okehan, mahilig gumimik, mahilig kang mag-Mobile Legend, mahilig kang masaya kapag ang pinag-uusapan ay mga kabastusan, mga kalayawan, chismis, ayan. So, kapatid, kaibigan, ikaw ay napapahamak, no? Ikaw ay hinatulan na ng Diyos, Ikaw ay hinatulan na ng Diyos patungo ng dagat-dagatang apoy, sapagkat ang taong masama ay hindi po karapat dapat pumunta po sa langit. Pero ngayon po, para po maapis, yung pong katwiran ng Diyos, dito ako magtatapos sa isa pong kwento na kung saan ay mayroon pong dalawang magkapatid, mga minamahal, na kumbaga po si panganay at saka si bunso.
So ito pong si panganay, napakatino, mabait siya sa pantaong pananaw. Siya po ay mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Ano ho? So ito namang si bunso ay mahilig pong bumarkada. So dahil itong si bunso ay mahilig pong bumarkada, ay napatrouble po si bunso. At itong si bunso nga po, sa madali salita po, nag-self-defense sa kanyang sarili, pero ang nangyari po, siya po yung nakasaksak doon sa gustong mantrip sa kanya. So, ngayon, murder po yung kaso po ni bunso. Kahit po self-defense yung sinasabi na ginawa, sa batas po ikaw ay mananagot pa rin. O yun nga pong pulis, kahit pulis na at bumaril ng wala sa tama, wala, kulong pa din. Ano ho? So, sa madali salita, ito pong si bunso, tumakbo po sa kanilang bahay. At kumatok. Kuya, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto, kuya. Tulungan mo ako, inaabol ako ng mga pulis. Ang sabi ng kuya, o bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit may dugo yung damit mo? O bakit may hawak kang kutsilyo? Ano bang problema? Bakit ganito? Nagpaliwanag ngayon si bunso. At ang sabi ni kuya, siya, ganito. Hubarin mo ang iyong damit, iwanan mo yung iyong itakdiya, yung kutsilyo mong ginamit, at tumakas ka, tumalon ka, magbihis ka ng bago. And then, ang mga pulis ay dumating doon sa bahay, doon sa tinakbuhan po ng suspect. And what happened is, hindi alam ni bunso na itong si kuya, isunuot po niya, mga minamahal, yung damit, ng kanyang kapatid na duguan. At siya'y umupo doon sa kanila pong sopa na kung saan ay hinintay po niya ang mga pulis. Hanggang siya po ay sumurrender, no? At sabi nga po ay inako niya yung pong kasalanan ng kanyang bunsong kapatid. So ngayon, meron na pong final hearing doon sa kaso. Nariyan na nga po si kuya na nakaposas, at siya po yung hinahatulan doon sa hearing. At ang sabi po ng judge, dahil umamin po ang kuya na siya ang pumatay, wala na pong masyadong kailangang ebidensya dahil umamin na mismo ang suspect. Pero ang problema po, dahil lamang sa pagmamahal niya sa kanyang bunsong kapatid, ay ginawa niya po yun. No? So, ngayon, humabol po itong si bunso. Dahil nalaman niya ngayon, si kuya pala yung makukulong dahil ng kanyang kasalanan. Gano'ng kabigat yun sa kanya, na walang ginawang kasalanan ng kanyang kuya, pero yung kanyang kuya ngayon ang makukulong ng habang buhay. Kaya ngayon, humabol siya ngayon dun sa judge. At ang sabi niya, Judge, hindi po kuya ko pumatay, ako po talaga ang pumatay. Huwag niyo po siyang ikulong, huwag niyo po siyang parusahan sa kasalanang hindi niya ginawa. Pero, sabi po ng judge, dahil meron nang nagbayad ng iyong kasalanan, dahil meron nang umako nito, hindi na kita pwedeng ikulong. Kahit sabihin mo pang ikaw din ang pumatay, maliwanag na isa lang ang pumatay. So, kaya ngayon, guilty, no? Nakulong po si kuya. Ang illustration po nito, mga minamahal, no? Si kuya po, parang ang ating Panginoon at tayo po yung bunso. No? Si Jesus Christ po, inako niya po ang ating mga kasalanan. Himbis na tayo po ang parurusahan at tayo po ang hahatulan, mga minamahal, siya po ang sumagip. Siya po ang sumambot sa atin. Kung kaya nga po, kahit po tayo ngayon ay hatulan, kung ikay sumasampalataya sa Kanya, ang sabi nga po, hindi ka nahatulan patungo ng dagat-dagatang apoy. Dahil may nagbayad na ng iyong kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Roma 6:23, basahin po natin, Roma 6:23, ano sabi dito? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po namatay si Kristo para bayaran ang ating kasalanan. Datapwat ang kaloob na walang bayad. Take note, ang kaloob na walang bayad, hindi ka magbabayad. Kaloob, walang bayad. Regalo, walang bayad. No? Sabi diyan, ng Diyos
ay buhay na walang hanggan. Ano daw yung regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So magkakaroon ka lang ng regalo, magtatamo ka lang ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So, dito po ako magtatapos. Bilang siya po ang ating tagapagligtas, no? Siya'y pumunta po dito bilang isa pong maamong tupa. Siya'y hindi lumaban, sabi po ng Isaiah chapter 53, siya'y hindi man lamang nagbuka ng kanyang bibig, at siya'y isang pipi sa patayan habang siya'y pinapatay, hindi siya lumaban, hindi siya nag-amo, hindi siya naghamon, hindi siya nagwala doon, kundi ipinaubaya niya po sa kanyang ama na siya pong nung siya po ay sabi nga ay naandon sa subordination na tinatawag, siya po'y sumunod sa ama, ipinagkatiwala niya po ang paghatol sa kanyang ama. Pero matapos po na gawin niya ang kanyang tungkulin, na siya po'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi po ng Biblia, ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, sa lahat ng lugar. Hawak-hawak po ng Panginoon ang kapangyarihan. Kaya ngayon, babalik po siya, no? Sakay sa isang puting kabayo, no? Sa kanya pong muling pagbabalik, siya naman po ay hindi na po tagapagligtas, kundi siya po ay tagapaghukom sa mga taong hindi sa kanya naniwala at hindi po sa kanya sumampalataya. Sa gabi pong ito, mga minamahal, napag-usapan po natin na walang ibang huhukom sa atin, ang ating Panginoong Hesus din po pala mismo ang magiging judge natin. Ano po? Kaya nga po, sana po, kung kayo sumasampalataya, lagi natin siyang isapuso sapagkat mula po nung tayo nagsimulang mananampalataya hanggang sa matapos ang ating pananampalataya sa mundong ito, wala tayong ibang haharapin kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. So, mga minamahal, bago po ako manalangin, nais ko muna pong basahin at batiin ang lahat po ng mga nakapanood ng ating pong gawain ngayon pong gabi pong ito. Ano po? So, yun nga po. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Naway kayo po'y pagpalain ng ating pong Panginoon. So, bibilisan ko na lamang po. Kasama po natin ngayon si Cristita Uno. Okay, magandang gabi po, Ate Cristita. Ano ba, Cristita ba o Cristina? Cristita. Tita na Cristi pa. So, kasama rin po natin, of course, ang akin pong mahal na tiyahin, ang Tia Dory Almario. At together with her husband, Tio Sammy Almario. Alam ko pong kayo po ay laging sumusubaybay ng ating pong gawain. Kasama rin po natin si Jessica Jack. Okay, may bago tayong Kasama rin natin si Gaira Rico Ursabia. Parang taga-ibang bansa na ito Kasama rin natin ngayon si Sister Maika Roma Santa Arevalo. Sis, kamusta po kayo? Ano po? So, update nyo po kami lagi. So, God bless po sa inyong lugar dyan. Kasama rin po natin ngayong gabing ito si Eric Almario. Amen. Ito'y pinsan ko po, itong nakikinig na ito. Kasama rin po natin, of course, si Christine Regidor. Okay, ito po ay na rin talaga natin. Kumbaga po ay suki na rin po natin. Kasama po natin ngayong gabi. Hindi ko alam kung ito si Brother Andy o si Sister Imelda Maderaso. Okay, sa Maderaso family, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kasama rin po natin from Mabini, Batangas, si Izel Mercado. Magandang gabi po. Of course, ayun. Kasama natin ngayong gabi ang akin pong gwapong bayaw, ang Kuya Gary Castillo, together with his wife, Ate Erlinda Castillo, So, magandang gabi po sa inyo, Kuya Gary, and thank you po for the blessing. Okay, salamat din po, kasama natin ang aking magandang kapatid, dahil nagpapautang ito lagi, si Ate Maria P. Almario, basta nagpapautang maganda, Kasama rin natin ngayong gabi, of course, si Boyet Reyes. Kasama rin natin si Alvin
matanggihan. And the last but not the least, kasama natin si J. Bon Tilao. Sa lahat po na ngayong gabi ay tumutok, tayo muna pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami, Panginoon, ay iyong iniligtas. Panginoon, bagaman kami po'y makasalanan at ikaw po yung magiging judge, Panginoon, ikaw din po, Panginoon, ang gumawa ng paraan upang kami po ay magtamo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At salamat nga po sa iyong dakilang aral na ang kaligtasan po ay ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Namatay ka para sa amin, ibinigay mo at ibinuwis mo ang iyong sarili para sa aming mga taong sa totoo lang po iwalang kabuluhan, mga taong makasalanan. Salamat, Panginoon, ang iyong kaligtasan na hindi namin kailangang bayaran. Pero bilang taong tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, marapat po namin itong ipagpasalamat. Marapat po namin itong suklian. Hindi ka man tumatanggap ng bayad. At least man lang, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagtatapat, sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay amin pong magampanan ang amin pong tinanggap na biyaya mula sa iyo. O Panginoon, salamat po sapagkat merong kang salita. Hindi po kami maliligaw kung ano ba dapat yung aming gawin. Salamat nga po sa bawat sumubaybay sa gabi pong ito. Pagpalain niyo patuloy ang kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang kalusugan. Ilayo niyo po sila sa COVID-19. At ganun din po, Panginoon, lalo tigit kung sino man sa amin ang hindi pa mo nakakakilala sa iyo. Panginoon, ngayong gabing ito ay makilala kanya na ikaw lamang, o Panginoong Hesus, ang nag-iisang Diyos na tagapagligtas, na nasa sa iyo po at hawak-hawak mo ang amin pong kaligtasan. Kung kaya nga po, kung kami po ay sa iyo maglalagak ng tiwala bilang ikaw ang aming Panginoon at Diyos na tagapagligtas, Panginoon, kami po ay hindi niyo po pababayaan. Kami po ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Purihin ka sa gabi pong ito at ingatan niyo nga po kami sa buong magdamag muling lilipas. Purihin ka, O Diyos, ang lahat ng ito'y aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. So, magandang gabi po muli sa inyong lahat and have a blessed dream and have a good night. God bless po. Thank you.